breaking news. Senator Alan Cayetano may mungkahi. Dahil po dito sa ginagawang investigasyon ng ICI ay parang may tinatago at bistado na may kinikilingan. Meron po silang ayaw makita ng taong bayan, kaya sikreto ang kanilang ginagawang investigasyon. Ngayon po, ang mungkahi po ni Senator Alan Cayetano ay magkaroon po ng representative na isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, napakagandang pagsasalita ni Alan Cayetano dito. At iba pang mga pari, kaparian na mga Katoliko, kung ano-ano mang mga sakop ng reliyon, sumali po dito at makita ang investigasyon ng ICI. Kasi po, ang Iglesia ni Cristo, ang pamamahala po, meron pong inilabas na tagubilin ang ka Eduardo Manalo na kailangan itong ginagawang investigasyon na ito ay merong managot. Huwag pagtatakpan. Lalong-lalo na po itong ICI na ito na para bang sinosolo nila ang kanilang usapan na ayaw nilang malaman ng taong bayan. Ayon po sa tagubilin, tila mas maganda sana kung gawin po nila ipakita or i-live broadcast ang nangyayaring investigasyon gaya ng Blue Ribbon para hindi magkaroon ng sari-saring isipan na may tinatago para transparency, mga kababayan. Ito po ang sinabi po ni Ka Edwil Sabala na spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po, mga kababayan, si Senator Cayetano ay may mungkahi. Kailangan magkaroon ng ministro na sasali sa investigasyon para walang butas, walang itatago, lahat may bubulgar. So ito po si Cayetano, mga kababayan, panoorin niyo po. At si Katon Ying at itong kasama niya dito sa 2x2. Ipinto na bubunutin mo na makikipagpaligsahan ka sa dentista kaya mo. nga, sa lalim ho ng problema, sa dami ng involved, yan ang issue ngayon sa ICI. Kaya nga pati ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na ng posisyon, Senator, na isa publiko ang hearing. Kayo po ba, anong posisyon ninyo doon? Number one, dapat talaga public, marami. Maraming problema ICI. I believe in the people there, I believe in the system, but from the start, sinabi ko yun sa floor. Sandali lang, minamadali natin yan. Unang-una, ano ba sila? Imbestiga lang ba sila magkakaso? Kasi nung una, sinabi, tigil lahat sila na. Pero nung nagsimula sa House, nagsimula sa Senate, biglang pasok na DOJ na. Ngayon, ombudsman, baka ombudsman na. So, kailangan i-define natin lahat yon. Sinabi independent, di ba? Ang hugot kasi nito, nung panahon ni President Marcos Sr., dahil nga martial law, kumukuha sila ng napaka-credible na tao, ginagawa nilang independent commission. Ang independent, ibig sabihin, hindi dependent sa Congress, hindi dependent sa Malacanang. Unang meeting nila sa Malacanang doon din nanumpa. Naglagay ng investigador si Mayor Magalong, inintriga, tinanggal din. Hindi independent yun. Diba? So, I'm not saying hindi independent yung mga nandun, ha? Ang sinasabi ko lang, magandang idea, magkaroon ng independent commission, pero may mga problema tayo. Tapos tayo mismo, diba? Kung ako yung independent commission, yun ang unang hiningi ko sa DPWH. Pengin ang listahan. So, yan po, mga kababayan. Nako po, talagang itong mga sinasabi ni Alan Cayetano, totoo. Na parang hindi independent ang ginagawa ng ICI. Kasi nga, halatado po na tinira po si Magalong at talagang halatado at bistado na may tinatakpan.
Yari, mga kababayan. Ito ba ang independent na sinasabi ng ICI? Mag-comment kayo. I doubt it na talagang alam nyo na. Meron silang ayaw matumbok, meron silang tinatago, meron silang pinoprotektahan. Hala ka, mga kababayan. Madong Ghost, 'di ba? Imbis na puntahan nyo, nakasama media na maganda kasi na ano 'yon. Listahan muna. O kanya-kanya tayong punta, kanya tayong post ng mga lahat ng gustong pumunta mga citizens, no? Kaya ko nga naisip na do we want to give our country a chance? Do we want na to show na we're willing to sacrifice? O ba't hindi na lang sabay-sabay mag-resign? Isang ano lang to, 3 taon lang may presidential election na. Pero ngayon po ba, kumusta ang Senado? Magpapalitan ba ng leadership again? Nagbiro nga ako sa Facebook ko nung Sunday night kasi daming nagte-text. Sabi ko Sunday night, walang mangyayari sa Lunes. Bakit? Halos murahin ako nung ayaw nung Sunday. Kasi Monday daw mag-a-attempt. Wala naman kami session ng Monday. Paano ka mag-a-attempt? So nasa kaligitnaan ako ng pagbibiro. Sabi ko sa Friday, meron sa Friday may mangyayari. At sa Friday, pero may usapan kami. Si Chis Escudero, hindi ako. Bay nasutsutan ako ng asawa ko. Sabi, huy, anong pinagsasabi mo? Naka-live ako naka-live. Hindi, sabi ko, darling, sa Friday birthday ni Senator Escudero, kaya may mangyayari. May mangyayaring pa birthday. Ako, ang birthday ko, end of the month pa. So, sa 28. Seriously, Anthony Jerry, in a sense, stable naman yung Senate kasi buo naman sinong majority, minority. But really, ang nawawala ngayon is vision. Diba? There's no one group in the country that can present a vision that we can all follow. So lahat nag-agree tayo sa problema. Nag-agree tayo ikulong ang korap. Kaya lang everything else hindi tayo nag-agree. Doon natin kailangan magkaroon ng consensus. At least sa proseso. Pati yung proseso ngayon magulo. Kaya nga tama po yung sinabi ng INC, pati po ng Catholic bishops na transparency, etc. But even if there's a transparency, I'll go a step further. Malinaw na pinagkaisahan na proseso na fair sa lahat. Kasi kung hindi, vicious cycle pa rin. Kaya nga, Senator, balikan ko yung tanong ko kanina na walang gustong, meron man, may binanggit ka kaninang sumang-ayon. Pero yung sa kabuuan, mukhang talagang hindi mangyayari dahil sa executive, walang gustong sumunod. Tapos sabi mo, ang ICI, ang Independent Commission is not so independent naman ang itsura. Ano naiisip niyo para magbalik ang tiwala ng tao at makitang totohanan tong ginagawa natin against simulan natin corruption? sa ICI. Lagyan natin ng ministro ng INC, lagyan natin ng bishop ng CBCP, lagyan natin ng bishop ng mga kapastoran ng evangelical churches, di ba? Kasi alam niyo mga kababayan, napakagandang suggestion ni Cayetano. Ministro ng Iglesia ni Cristo, mga kaparian ng Katoliko, at iba pang mga sekta ng reliyon na sigurado na magiging patas. Ilagay po nila dyan para malaman natin ang totoo. Walang pagtatakpan. Kung kayo-kayo lang dyan, alam na this. Alam na meron kayong tatakpan dyan talaga na mga buhaya. Ba't nyo tinatago ang investigasyon? Mga bobo ba kayo? Mga animal? Bakit nyo tinatago? Kaya tama lang itong sabi ni Cayetano, lagyan nyo ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Mga paring Katoliko, mga born again, mga Sabatista, na kung ano-anong mga reliyon para malaman ang katotohanan. Di ba mga kababayan? Businessman, business people, police, at justice yung nandun. Panay gobyerno Panay gobyerno business So there are many things. We can pass a law to make them independent talaga. Pero ako back to basics nga muna Basic muna, listahan muna. Lahat ng project na yan, ano yung nabid, ano yung nabayaran na. Di ba? So, kanina nagsascan ako ng Facebook, may mga naka-cancel na project kasi nga pangalan. Okay.
hindi ko alam kung ang daling mag-cancel ng project kung hindi pa naumpisan na. What if 80% yan at classroom yan? Tapos ika-cancelin mo ngayon. So 1-2 taon hindi ngayon magagamit ng estudyante. Yan ang experience ng China before. Na pag may corruption, tigil, pakulong ka agad. And then ang ginawa nilang later on, yung pinaka-head muna. Pero pinapatuloy nila yung project, pinapaganda. Ganyan nangyari sa atin sa North Trail, ha? Kinancel nung Aquino administration. Lahat ng mga informal settlers na resettle na, nabayaran na yung kanilang resettlement and yung di ba? Nung kinancel, nagbalikan. And then, nung kinancel, pinagbabayad tayo sa arbitration court. Buti na lang sa China. Kasi meron Buti na lang na-negotiate yun. Tapos eto problema. Nung gusto na natin magkaroon ng North Trail, times 2, times 3 na yung presyo. Kasi matagal na So may mga nangyayari ngayon na takot lang lahat magsalita. Kasi pag sinabi mong, sandali lang bago mo i-cancel lahat, may magsasabi, baka meron ka dyan. Yun, ganun pero may consequences lahat nung nangyayari. Doon lang sa for later release na yung pondo sa mga senador, yung 142 ba yun na distribute sa mga senadors. Hindi lahat yun for later release. Kaya nga, may mga hindi na-release doon, pero hindi naman flood control at importanteng proyekto sa mga probinsya. Well, balik tayo sa flood control, ha? Okay. Nakalimutan ko na kailan 2010 ba yun? 2011 nung nagkaroon ng malaking baha na doon pa kami sa session hall si Senator Loren pa yung di ba? So that was more or less yung first time na massive ang baha sa Bulacan, 'di ba? Sa Bulacan kasi nga yung mga dams simula pa sa norte pababa hindi nagawa yung flood control tapos whatever, maraming reasons, 'di ba? Okay. So since then, for the last 15 years, maraming lugar na dating hindi binabaha. So ang sigaw nila lagyan ng flood control. So in another world, kung na-reveal yung mga pondo ng mga senador at walang corruption, sisisihin mo yung mga hindi naglagay sa flood control Totoo. Baha sa amin, hindi nyo nilagyan. Pero ngayon, walang gustong umamin na naglagay ng flood control. Kasi nga, nai-equate. So, ganun din sa insertion. Hindi ko pinapakinggan ko kayo, Anthony Jerry, yung yung definition nung dalawa. So, naalala ko nung bata, hikain kasi ako lalo nung bata pa ako. So, naalala ko nung pag sinabi nung yaya ko, hinihika ka na naman. Pero pagdating ko naman sa doktor ko at Amerikana nanay ko, asthma naman siya. So, sinabi ko sa yaya ko, yaya, anong kaibahan? Sabi niya, simple lang, pag mahirap ka, hika yan. Pag mayaman ka, asma yan. So yun ang problema. Pag pinklawang ka, amendment yun. Pero pagka medyo galit sa'yo, hindi insertion yan. Di ba? So, kailangan pati definition of terms. Magkaroon tayo ng definition na maayos for national. Di ba pinagtatanggol ni Tito Soto itong si Pinklawan, si Hontiveros, na hindi daw pumirma ng BICAM at siya daw yung pinakamalinis na senador na walang korupsyon. Itong mga resibo ni Katunying na mga 3 billion at merong flood control na 750 million. Tapos, pinakamalinis, hindi corrupt, posible. Bakit may insertion dyan? Diba? Tapos, pagka sa inyo, amendment. Tapos, pag sa iba, insertion, tapos corrupt na. Buljak kayo ngayon. Tito Soto, Lacson. Consumption. Kasi kung hindi, bangayan lang ng iba't ibang grupo. Tsaka, kung meron po bang makukulong dito, Senator, may makukulong na congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na contractor. Tingin nyo, hindi pa rin sapat yun? Tingin ko meron, Anthony, pero 3 things. Number 1, hindi to palakihan ng isda parang parang bee. Kailangan kunin mo yung queen bee. Pag hindi mo nakuha yung queen bee, manganganak lang yan. Nandiyan pa rin yan, di ba? So, syempre, ang temptation senador, mas mataas yan. Pero mastermind ba yon? Diba? Naniniwala ba tayo, Zaldico?
ilan ang nakilala nyo na ano, chairman ng appropriation sa House? Kaya ba yan ng isang chairman lang ng appropriation? Di ba? Di sana yan ang hindi na tatakbong presidente. Dapat tumakbo ka na lang. Di ba? So, definitely. So, that's my number one. You get the masterminds kasi yan yung mga queen bee. Okay. Number two, away na ng away. Kung sino pwede state witness, sinong hindi. Wala ka pang working theory. So, paano mo alam kung sinong most guilty at sinong least guilty kung hindi mo pa alam kung anong sistema? Kasi may normal na corruption dito. Meron corruption dito na sinama dito sa bagong sistema. Yung normal, yun yung 2010 meron na, 2016 meron na, di ba? So, kaya lang ginugulo yung sinabi ni Bryce. Lahat dito substandard. So, yan po mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa mga pasabog ni Cayetano? Nananawagan pa ito ng snap election pero yung mga buhaya ayaw nilang magsi-resign. Tapos binabanatan nila itong si Cayetano na merong sariling agenda. Kasi nga pag nag-resign na ng mga ito, hindi na sila mananalo at hindi na sila iboboto. Mula dito sa Pangulo, Vice President, hanggang sa Congressman. So ibig sabihin mga kababayan, hindi na sila mananalo. Takot na takot sila sa sinasabi na suggestion ni Cayetano na mag-resignan na lang para i-overhaul ang gobyernong ito na saksakan ng animal, saksakan ng korupsyon. Mga politiko, senador, congressman, mula mayor, kapitan, hanggang sa security guard. Hanggang sa nagwawalis, alaka, grabe na ang Pilipinas, sumasabog na. Saka katarantaduhan, mga kababayan. Grabe na ito, grabe na ito. Ano na, Pilipinas, kailan ka babangon? Pag nakulimbat na lahat ang pera mo sa kaban mo ng bayan natin? Yare, yare. Manggigigil talaga kayo mga kababayan, mabibisit talaga kayo dito. Ibang klase ang mga katakawan, kabuhayahan na mga animal. Talagang mabibisit talaga kayo. Isusukan nyo ang mga taong ito sa pagkabwisit, pagkaay. Substandard yan. So ibang usapan. So ngayon may bumaksak na tulay sa Cagayan. Sinabi na natin yan. Mag-isa ako naghihiring halos. Dalawa lang nag-attend, si Joel Villanueva at si Bong. Itong Kabagan Isabela. Yes, di ba? Natandaan niyo yun, di ba? Sabi nila hindi, lahat ng ibang tulay okay, biglang bumaksak ngayon. So ang kalaban natin ngayon is fear. Fear na baka walang mahuli, fear na baka lalong grumabi ito, fear na baka mamundok mga anak namin kasi wala naman nangyayari. Kalaban natin galit talaga ng tao, di ba? Pero ang pinakamalaking kalaban natin dito, kawalan ng tiwala. Di ba? Parang sa media, di ba? Sa dami niyong puhunan, it's yung tiwala sa inyo ng tao. Yes. Kaya ka nga sumasagot, Anthony, pag may bumaba na, kasi tiwala. So, yes, meron na nagtitiwala sa Pinklawan. Yes, may nagtitiwala sa DDS. May nagtitiwala kay President Marcos. Di ba? Pero in general, walang tiwala tao sa gobyerno eh. At no point in our history na pag sinabi yung congressman, senador, etc. Nagpapapicture nga sa akin, binibiro ko sabi ko, taga DPWH ba kayo? Hindi sir ha! So, lukahan lang. Diba? Pero pwede din nila balikta rin eh. Pwede din nila sabihin, sir, hindi kami magpapapicture ha. Baka meron ka dyan eh. Diba? So, mababa yung trust eh. So, Senator, kung walang takers dun sa proposal nyo, hindi naman matutuloy. Sabi mo kung ikaw lang. Well, to be fair, si Senator pwede natin Bato, gawin? sinabi niya okay siya. Hindi ko personal narinig kay Senator Joel. Si Senator Erwin, sinabi niya okay but may mga tanong lang siya, pwede ba at mahal, di ba? So natataka lang ako kung sino pa yung ibang legal luminary, for example si
dating Justice Carpio or yung ibang mga abogado, sinasabi nila unconstitutional. Hindi ata sila nagbabasa ng konstitusyon. Kasi pag binasa mo konstitusyon, Section 10 ng Article 7, ito yung assuming sa presidente. Kapag ka ang presidente at vice president nag-resign, the Congress shall at 10 o'clock in the morning of the third day after the vacancy in the office of the president, vice president occurs, convene in accordance with its rules without need of a call, and within 7 days enact a law calling for a special election to elect a president, vice president to be held not earlier than 45 days, not later than 60 days from the time of the call. The bill shall calling for special action shall be deemed certified under paragraph 2, etc., etc. So merong paraan. 2 months. O imposibleng, 6 days. Yes, Anthony Jerry, imposibleng wala sa konstitusyon. Paano nga ako mag-resign lahat? So wala. Titigan na lang tayong lahat. Sasara ba natin tong bansa na to? Yes, so kaya lang nga. So may mekanismo under the Constitution. Pero wala nga naman kasi magre-resign na siya lang. So pag sinabi mong VP Sara, ikaw lang, yung mga DDS papalag. Pag sinabi mong President Marcos, ikaw lang. O di syempre mga supporter niya, bakit? Siya nga nag-expose nito di ba? O pag sinabing Jolvin Nueva lang at saka si sabi hindi ko nga daw alam na binigyan ako O hindi nga alam na ganoon. So magtuturoan pa di ba? So it is just one proposal na I hope mas maraming nag-yes. Kung hindi, back to the drawing board, mag-iisip nga kami ngayon sa minority at ng mga iba, kayo sa media. Pero yung present ngayon na parang ayaw na mag-imbestiga ng House, sa Senate, kapaan pa Totoo naman sinabi ni Senator Soto, meron may gusto, sala sa lamig, sala sa init. So yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Talagang sasabog ang Pilipinas pag hindi naayos ito at walang nangyayari sa nangyayaring investigasyon na ito na puro pagtatakip, halaka mga kababayan, talagang magugulo at sasabog ang Pilipinas. Ang mga tao baka sobrang galit na, magwala na talaga. Kasi itong mga honghang ditonto na mga magnanakaw na mga kawatan na ito, at dito po pinagtatakpan pa ng mga animal. Tignan nyo si Boying. Ang unang assignment, si Sara yung SAL-end. Ay, nako po mga kababayan, anong klase? Ay nako mga kababayan, imbes na unahin niya si Saldico at itong si Martin Romualdez at mga may sala na mga kawatan dito, imbes na hulihin, abay si Sara ang hinahabol. Ditonto. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Isa pa, mga kababayan, anong masasabi nyo? Iglesia ni Kristong isa ilagay po sa ICI na representative na mga na ministro. Yan ang sabi ni Cayetano. Ay, good job yan, Cayetano. Ayos yan. Kaya mabuhay po, Cayetano.